Patuloy niyang naririnig ang boses ni Maggie sa kanyang cellphone. Pero unti-unti rin siyang tinatangay ng masarap at malalambot na mga labi ni Lara. Sa huli, hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at nagsimulang tumugon sa mga halik nito. Lumalim ang halikan nila hanggang sa tila nag-iespadahan na ang kanilang mga dila sa loob ng kanilang bibig. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan silang bumagsak sa ibabaw ng kama habang magkadikit ang mga katawan nila. Ilang ulit nagpakawala ng malalim na hangin si Caleb bago tuluyang isinara ang trunk ng sasakyan matapos niyang ipasok ang lahat ng gamit niya. "Sad to see you're leaving this early." Nilapitan niya si Lorenzo Frando sa tabi ng driveway at ngumiti sa lalaki. "I'm so sorry. It's urgent." Itinaas ng lalaki ang isang kamay at umiling. "You don't have to apologize. When it comes to business and our wife, they will always be our priority." Nakangiti siyang tumango rito bilang pagsang-ayon. 6:30 pa lang nung mga sandaling yun, pero nasa labas na siya ng Frando Beach Resort at handa nang umalis. Mabuti na nga lang dahil nasa lobby lang ng hotel ang lalaking si Lorenzo. Hindi na siya nahirapan pang hanapin ito para magpaalam. Hindi na rin siya nahirapan na magdahilan. Nang sandaling sabihin niyang may emergency sa bahay at nag-iisa lamang ang asawa niya, agad siyang itinaboy nito upang umalis at puntahan si Maginda. Nang makalabas ng malaking tarangkahan ng resort, inapakan niya ang accelerator ng sasakyan para bumilis lalo ang kanyang takbo. Nakatutok ang paningin niya sa daan pero ang utak niya lumilipad sa ibang bagay. Hindi siya makapaniwalang mas pinili niya ang makipagtalik kay Lara kaysa sagutin ang tawag ng asawa niya. Pagkatapos may mangyari sa kanila ng dalaga, mahimbing na itong natutulog nang bumangon siya para tawagan si Maginda. Hindi niya maipaliwanag ang takot na naramdaman niya nang sandaling tawagan niya ang asawa. Pero hindi ito sumasagot. Ilang beses man niyang subukan na kontakin ito, bigo pa rin siya. Sa huli, nagdesisyon siyang ligpitin ang mga gamit at tahimik na lisanin ang silid. Iniwan niyang mahimbing na natutulog si Lara. Dinukot niya ang cellphone mula sa bulsa at sinubukan muling tawagan si Maginda. Napamura siya nang hindi pa rin ito sinasagot ang tawag. Kaninang 2:00 ng madaling araw pa niya ito kinukontak pero hindi talaga nito sinasagot ang mga tawag niya. Lumalim ang bawat paghinga niya. Natatakot siya dahil sa 2 dahilan. Una ay ang prank na natanggap ng asawa niya nung isang araw. Paano kung hindi mga bata sa lugar nila ang may kagagawan nun? Kinakabahan siya na baka may nangyaring masama sa babae. Pangalawa, at labis niyang kinatatakutan. Paano kung nalaman na ni Maggie ang sa kanila ni Lara? Paano kung narinig nito ang lahat kagabi? Naihampas niya ang isang kamay sa manibela at mas lalo pang binilisan ang pagmamaneho. Kahit napupunan ni Lara ang pagnanasa niya, kailanman ay hindi niya gugustuhing mawala sa kanya ang asawa kapalit nito. Tawag ng laman lang ang dahilan kung bakit hindi niya maiwas-iwasan ang babae. Habang si Maginda, mahal niya to. Hawak nito ang puso't buhay niya. Ilang oras pa ang lumipas bago niya tuluyang narating ang Maynila. Dumaan muna siya sa ilang stores na paborito ni Maggie. Matapos bumili ng pasalubong, ay diretso na siyang umuwi sa kanila. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tila wala namang kakaibang nangyari sa paligid. Pero nang hindi lumabas ang babae para salubungin siya, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nakalak ang pinto ng bahay. Mabuti na lamang dahil may susi siya. Mabibilis ang mga hakbang na inakyat niya ang hagdan hanggang sa makarating sa tapat ng kanilang pinto. Natigilan siya nang hindi ito mabuksan. Ilang beses niyang ginalaw ang seradura pero nabigo siyang buksan yun. "Baby? Maggie! Maggie! Open this door!" Sandali siyang huminto at pinakinggan ang ingay mula sa loob. Nang walang marinig na kaluskos, muli niyang pinihit ang seradura at sinubukang banggain ang pinto gamit ang sarili niyang braso. "Maginda! Nasa loob ka ba?" Hinampas niya yun ng kamao niya. "Caleb?" Halos tumigil sa pagpintig ang puso niya nang marinig ang boses ng asawa. Tumigil siya sa ginagawa at walang imik na naghintay sa babae. Ilang sandali pa, nakarinig na siya ng ingay mula sa loob bago bumukas ang pintuan ng silid nila. "Maggie!
Mabilis niyang niyakap ang asawa nang bumungad ito sa kanya. Maluha-luha niyang ikinulong sa mga bisig niya ang babae. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? 8:00 na pero hindi ka pa rin nagigising. Did something happen? Are you okay? Are you alright? Sunod-sunod niyang tanong bago kumalas sa pagkakayakap dito. Hinawakan niya to sa magkabilang pisngi at mariin na tinitigan. Nakasuot ito ng ternong pajama. May print yun ng Hello Kitty. Namamagana naman ang ibaba ng mga mata nito at tila may iniindang problema dahil sa itsura. Nanginig ang baba nito bago pinulupot ang mga braso sa leeg niya. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang mahigpit nitong yakap. Damn it, Maginda! I was so worried. You weren't picking up your phone. Halos mabaliw ako kakaisip sa'yo. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito na para bang may kinatatakutan nito. Nang maisip ang nangyari kahapon, mahigpit niya na lang itong ikinulong sa mga bisig niya. Umangat sa ere ang mga paa nito ng buhati niya habang yakap-yakap pa rin. Naglakad siya hanggang makapasok sa kwarto nila at makaupo sila sa gilid ng kama. Hinayaan niyang kumalma muna ang asawa bago ito pinagkwento. Lalaki? Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya. Pinalis ng babae ang mga luha nito bago ilang beses sa tumango. Nagsusunog kasi ako ng mga basura kanina nang makita ko yung lalaki hindi kalayuan. He was wearing all black. Nakakap din siya na kulay itim. Hindi ko nakita mukha niya pero sigurado ako sa gawi ko siya nakatingin. Sandali siyang natigilan matapos marinig ang sinabi ng asawa. Baka naman bisita lang ng isa sa mga kapitbahay natin. Don't you think you're just overthinking? No! Tila frustrated nitong Saad. Iba yung pakiramdam ko, Caleb. Huminga siya ng malalim saka yun ibinuga. Dinala niya sa kitchen ang asawa at binigyan nito ng tubig na maiinom. Sabihin na nating sa'yo nakatingin ng lalaki. For what reason? Anong kailangan niya sa'yo? Kilala mo ba ang lalaking yon? Sunod-sunod itong umiling sa lahat ng sinabi niya. Muli itong uminom ng tubig nang magsimulang tumulo uli ang mga luha nito. Hindi magawang sabihin ni Maggie sa kanya ang tunay nitong ikinatatakot. Totoong hindi nito kilala ang lalaking nakita kahapon. Pero kakaiba ang pakiramdam nito. Tuwing nakakaramdam ito ng ganon, laging may nangyayaring hindi maganda. Baby, please, don't leave me. Umangat ang paningin nito sa kanya at ilang beses na umiling. Nagpakawala siya ng malalim na hangin bago kinuha ang isang kamay nito at hinawakan yun ng mahigpit. Don't worry, I'll talk to the subdivision security. Ipapahanap ko ang lalaking yun na... Wag! Natigilan siya sa pagsasalita ng biglang putulin ni Maggie ang sinasabi niya. Nagtatakang tinitigan niya ang mukha nito. Tila ba may kinatatakutan nito na kung ano? Maggie, baby, ano ba talaga problema? Natatakot ka sa lalaking yun pero ayaw mo namang gawin ko ng paraan. Pumikit ito at ilang ulit na umiling. Ayoko, Caleb. I just want to forget it na. Binawi nito ang kamay na hawak niya at naluluhang niyakap ang sarili. Naaawa niya itong tinitigan. Hindi social na tao ang asawa niya, kaya naiintindihan niya ang takot na nararamdaman nito. Tumayo siya saka ito nilapitan at niyakap ng mahigpit. Nagkakaroon ng breakdown ang asawa niya habang nagloloko siya sa likuran nito. Pakiramdam niya ay lalo siyang nilamon ng konsensya. Ang 3 araw na dapat sana ay business trip niya sa Frando Beach Resort, tinapos na lamang niya sa pananatili sa bahay nila. Pinagsilbihan niya si Maginda. Siya ang gumawa ng gawaing bahay. Siya na rin ang nagluto para sa kanila. Ang dapat ay nagpapahinga ang babae sa kwarto nila. Pero dahil natatakot pa rin ito, buong araw itong buntot ng buntot sa kanya. Mula sa paglalaba, paglilinis ng bahay, maging sa pagluluto niya ay nasa tabi niya lamang ito. Minsan ay tumutulong, pero madalas ay nakayakap lang sa kanya at naglalambing. Sinigurado rin niya na naiwan ang cellphone niya sa kwarto nila. Ayaw niyang maistorbo sila ni Maginda. Nasisiguro niya kasi na pinadalhan na siya ni Lara ng mensahe. Pagtapak ng 8:00 ng gabi, napahagikik si Maginda nang pumasok ang asawang si Caleb sa loob ng kanilang silid.
Nagtangan nito sa magkabilang kamay ang 2 plato ng steak habang may malapad na ngiti sa mga labi. Nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto nila at ang tanging liwanag na mayroon sila ay galing sa lampshade na nasa magkabilang gilid ng kanilang kama. Matapos ilak ni Caleb ang pinto ng kwarto, malapad ang ngiti sa mga labi nitong bumalik sa tabi niya at hinalikan siya sa mga labi. "Let's eat first, and then I'll eat you." Pilyo itong ngumiti at tila natatakam siyang tinitigan. Narinig sa buong silid ang tawa niya dahil sa ginawa ng lalaki. "Gusto ko yan." Pilya niya ring tugon dito. Nambalingan niya ang niluto nitong steak. Inamoy-amoy niya yun bago nakangusong tumingin sa lalaki. "Baby, di ba sabi mo ayaw mo nang kumakain tayo sa bed?" Mula sa pagsasalin ng red wine sa 2 wine glass, umangat ang paningin ng asawa niya at pabirong pinisil ang kanyang ilong. "Pero gusto mo ang kumakain sa kama. I'll make an exception, just for tonight." Malapad siyang ngumiti bago inangat ang puwitan mula sa kama at nakipaghalikan kay Caleb. Noon, gustong-gusto niyang nagkakasakit siya dahil pinagluluto siya ng lalaki ng pagkain at sabay silang kumakain sa kama. Nakararamdam siya ng kakaibang kasiyahan sa tuwing nagsasalo sila sa kwarto. Mas safe kasi ang pakiramdam niya sa loob ng silid kaysa sa ibang parte ng bahay. Habang kumakain sila at nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay, napapansin niya ang laging pag-ilaw ng cellphone ng lalaki sa ibabaw ng side table nila sa kaliwa. Minsan, sinusulyapan yun ng lalaki, pero madalas ay pinipigilan nito ang sarili at itinutuon na lang ang atensyon sa kinakain. Kapansin-pansin yun sa kanya, kaya kahit siya ay hindi niya magawang ituon ng pansin sa kinakain. Nang hindi na matagalan, ay tuluyan na niyang pinunay yun sa lalaki. "Tingnan mo na, baby. Baka importante yan." "Nah, si Aliyah lang yan." Hindi man lang ito nag-abalang mag-angat ng tingin. Ibinaba niya ang plato at ang fork at knife bago diretsyong tinitigan sa mga mata ang asawa. "Baby, umuwi ka from Fando Beach para lang sa akin. Dapat sana pahinga mo na rin yung 3 araw na pananatili ron. Those texts could be important. Kanina pa yan eh." Tila walang gana itong nag-angat ng tingin at mataman din siyang tinitigan. Nginitian niya ito. "Sige na, baby. Answer it na. Sapat na sa akin ang umuwi ka. Ayoko nang makadagdag pa ng problema sa trabaho mo." Bumuntong hininga ito bago inabot ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. "I love you, baby." Napangiti siya bigla, kasabay ng mahinang pagtawa. "I love you too. I love you so much." Tuluyan itong tumayo at nilapitan ang cellphone sa ibabaw ng side table nila. Tinitigan niya ang mukha nito hanggang sa kunin nito ang cellphone at buksan yun. Napansin niyang natigilan ng lalaki habang matagal na pinagmamasdan ng monitor ng cellphone nito. Samantala, hindi naman magawang mag-isip ng tuwid ni Caleb. Matagal nitong tinitigan ang pinadalang video ng dalaga. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Caleb bago nilingon ang asawang nakaupo sa ibabaw ng kama. Mabilis itong binawi ang tingin pero nahuli niya ang mga mata nitong puno ng pagtataka habang nakatitig sa mukha niya. Mariin siyang lumunok. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone bago nakangiting binalingan ang babae. "Baby, give me a minute. Request mula sa VIP client ang file na pinadala sa akin ni Aliana. I just need to check this first." Nang uunawang ngumiti si Maginda bago tumango sa kanya. "Sure, baby. Take your time." Tumalikod siya at lumabas na ng kwarto nila. Mula sa itaas ay bumaba siya patungo sa kusina at dun binuksan ang video na ipinadala ni Lara. Lalong humigpit ang paghawak niya sa cellphone nang bumungad sa kanya ang sariling video ng dalaga. Nakaupo ito sa gitna ng isang malambot na kulay rosas na kama. Wala itong kasuotan sa katawan, pero natatabunan ng manipis na puting tela ang dibdib nito, pababa sa gitna ng 2 hita. Maliban doon ay kitang-kita na ang mapuputi at makinis nitong balat. Nagpakawala siya ng hangin habang pinanonood kung paano dilaan ng babae ang isang malaki at kulay pink na swirl lollipop. Nakapikit ito habang ginagawa yun. Paminsan-minsan ay binubuksan ang mga mata at malinding tititig habang dinidilaan ang lollipop. Napalunok siya habang mariing nakatitig sa mukha ng dalaga.
Huminga siya ng malalim at pumikit bago ibinaba ang hawak na cellphone. Kung ano-ano ang ginagawa nito para guluhin siya. Ngayon ay nagpadala pa to ng ganong klaseng video sa cellphone niya. Paano kung hindi nakapagpigil kanina si Maginda at binuksan ang kanyang cellphone? Hindi siya naglalagay ng password o security sa cellphone at laptop niya. Malayang nagagamit ng asawa ang mga gamit niya. Kailangan na niya mag-ingat. Kung hindi ay baka nabibilang na ang araw bago tuluyang matuklasan ni Maggie ang tungkol sa pagtataksil niya rito. Tila wala na bumalik siya sa silid nila at nakangiti pang ipinagpatuloy ang pagkain. Laking pasasalamat niya dahil hindi na rin nag-usisa pa ang asawa. Nagpatuloy na lang ito sa pagkukwento tungkol sa paborito nitong K-drama. Matapos silang mag-steak at wine, sabay na silang naligong dalawa. Ngunit sandali lamang yun dahil kapwa sila nananabik sa isa't isa. Kalalabas pa lamang nila ng banyo, pareho pang basa ang mga katawan, subalit bumagsak na sila sa ibabaw ng kama. Pagsapit ng umaga, walang imik na nagkakape si Caleb sa loob ng kusina. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nung umagang yun, pero gising na siya. Hindi niya kayang manatili sa loob ng kwarto nila, lalo na sa tabi ni Maginda matapos ng nangyari kagabi. Katalik niya ang asawa, ngunit ibang babae ang laman ng isipan niya. Kahit anong pilit ang gawin niya sa sarili upang ibaling ang atensyon sa asawa, hindi niya magawang alisin sa isip ang bidyong ipinadala ni Lara. Ang hubad nitong katawan, kung paano nito dilaan ang lollipop at ang mga titig nito na tumatagos sa kamera at tila sa kanya nakatingin. Bumuntong hininga siya bago hinilamos ang isang palad sa muka. Sa pagdaan ng mga oras, halos hindi niya matingnan sa muka ang asawa kahit na nag-uusap sila nito. Ilag siya sa babae dahil sa nararamdaman niyang guilt. Noon, kahit papano ay hindi siya ganong apektado dahil kahit may nangyayari sa kanila ni Lara, hindi niya yun ginusto. Kaya nagagawa pa rin niyang tingnan sa mga mata nito si Maginda. Pero ngayon na nagugustuhan na niya ang pakikipagtalik sa dalaga, pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang maihaharap sa asawa. Baby, lalabas pala ako mamayang gabi. Mula sa pagtutupi ng kanilang mga pambahay, natuon sa kanya ang paningin ng babae. Saan ang punta mo, baby? Nakatitig siya sa monitor ng laptop niya at kasalukuyang may isang file na pinag-aaralan. Boys night out. Nagyayayang uminom si Vicente. May problema sila ng girlfriend niya. Narinig niyang napahagik-gik ang babae. Bakit? Nagloko na naman ba si Vicente? Napangiti na rin siya sa tanong nito. Si Vicente ang tipo ng lalaking babaero. Pero oras na nalaman ng girlfriend nito ang tungkol sa pambababae niya at hiniwalayan siya, nasasaktan din. Mula sa gitna ng kama, lumapit ito sa tabi niya at yumakap sa kanya ng mahigpit. 3:00 na ng hapon ng mga oras na yun. Nasa loob sila ng silid nila at nagpapahinga lang. Bakit hindi siya tumulad sa'yo? Hindi babaero at marunong makontento. Kaya siya iniiwan eh. Sa puntong yun, agad siyang natigilan sa pagbabasa at nilingon ang asawa. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Kung dahil sa takot, pag-aalala o dahil nakukonsensya, ay hindi niya matukoy. Nag-angat ng mukha si Maginda at nakangiti siyang pinagmasdan. I'm so lucky to have you, baby. I love you so much. Ilang ulit siyang napalunok habang nakatingin sa mukha nito. Ni hindi na niya magawang magkunwari at ngumiti. Sinuklian na lamang niya ang yakap nito at hinagkan.